Mapagpalang araw po. O, kaway-kaway. Si Nanay, Sister Carmen. Dito po tayo sa kanilang tahanan sa Barangay 102, Sony District 1, Tondo, Manila. Kaya dinadalaw ko po sila para dala ng mabuting balita. At ang mabuting balita, wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yan po yung may kapangyarihan na dulot sa tao. At yung salita ng Diyos ay nagliligtas ng tao. Pag sinabing ligtas, papunta kang langit. Hindi ka papuntang impyerno. Tandaan niyo po yan. May dalawang pupuntahan ng tao, langit, impyerno. Pero pag langit, ligtas ang tao. Amen. Amen. Ngayon, tayo po ay ito po ang ating pag-aaralan, yung pagkabuhay ng mga taong patay. Ayaw nyo ba yun? Tao, buhay, mabubuhay. Pero bago tayo magsimula, tayo po ay papalawat sa isang panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo kami ng iyong salita, ng iyong banal na Espiritu, upang siyang magturo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam niyo, nung nangangarap po ang Panginoong Yesu Cristo sa ibabaw ng lupa, meron siyang binanggit. Ang sabi niya ay ito. Sa chapter 5, verse 28-29, babasahin po natin. Huwag ninyo itong pagtakan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. 29. At sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So dito, pinagpapahunan ng Panginoong Yesu Cristo na yung mga taong patay, nakalibing, kung saan man po nalibing ang isang patay. Halimbawa, siyempre, alam nyo naman po sa giyera, kung saan na lang ibinabaw ng mga bangkay para wag mamaho. Hindi na naghanap ng simenteryo. Binabaw, Pastor. Binabaw, inuukat. Oo, okay lang. Tapos doon nila tatapon lahat yung mga sundalong namatay. Kasi giyera yun eh. Yan. Pagdating ng araw, itong mga taong patay nito nakabaon sa lupa. Halimbawa, yung iba naman namatay sa dagat, nalunod, hindi nakita yung bangkay. O yung iba naman, gumuho yung bundok, natabunan, hindi na rin nahukay. Marami pong mga iba't ibang kinasadlakan ng tao sa kanyang kamatayan. Pero maliwanag ang sabi ng ating Panginoong Yesus. Maririnig po nila yung salita mismo ni Yesus. At sila, kung saan sila nalibing, babangon po sila. Babangon sila. Yan ang sabi sabi ni Juan, huwag ninyo itong pagtakan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Kanino tinig? Kay Jesus po. At sila'y babangon. Babangon. Mga patay po yan. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. Langit po yun. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Impyerno yan. Ito yung final destination ng tao. Ngayon, sa ngayon, pagpatay ka, nasa libingan ka lang. Yung iba naman,
Di ba yung sinusunog? Nakalagay sa urno? Yung iba naman, tinatapon yung abo doon sa dagat. Oh. Kung saan po napunta, babangon yan kahit sabihin mo ng sinunog ka. Di ba para ka nagiging abo? Di ba pagka ginanyan nila sa dagat, yung urno, di ba lilipad, babagsak sa tubig. Kung saan dumating yon, muli yung magdudugtong-dugtong po yun. Kaya sabi niya, babangon. Anong sabi niya? Yung gumawa ng mabuti sa buhay na walang hanggan sa langit. Pero yung gumawa ng masama, yan, impyerno. Ganito po kasi yan. Paano mo malalaman yung gumawa ng masama o mabuti? Alam niyo po, sa Biblia po, ito, punta tayo sa isang talata. Anong sabi rito po? Sa unang 1:8, 9:10. Basahin natin ha. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. 9:10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So, ibig sabihin, lahat tayo makasalanan. Papunta tayong lahat sa impyerno. Pero sa verse 9, tingnan niyo po. Subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yan. Kapag nagsisi ka, kaibigan, ibig sabihin nagsisisi, nagtapat ka ng iyong kasalanan bago ka man lang mamatay. Hanggat nabubuhay po tayo dito po ang pagsisisi. Tingnan nyo, nung mangaral po ang Panginoong Yesus, after na si bautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River, ito po ang sabi niya, Mateo 4:17. Magmula noon, nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Bago ka paghaharian ng langit, ibig sabihin, ang Diyos ay nasa langit. Yan ang kanyang tahanan. Bago ka paghariin ng Diyos, kailangan magsisi ka muna sa iyong mga kasalanan. Kaya halimbawa, dumating ang pagkakataon, malapit ka nang mamatay. Hindi ba mayroong mga ganyan? Ay, magpatawag ka ng pare para makapangumpisal. Yung iba naman, tumawag kayo ng pastor para makapangumpisal na siya bago mala siya mamatay. Oh. Lahat ng opportunity binibigay ng Diyos sa tao bago siya mamatay, kailangan makapagsisi siya ng kanyang kasalanan. At sabi niya ng kasulatan, at ang Diyos ay matuwid at patatawarin ka. Lilinisin lahat ng iyong kasalanan, walang matitira. Pero kung namatay ka, hindi ka nakapagsisi, kaibigan. Ayan. Pagbabangon ka muli, nakalibig ka sa libingan, yan, patungo ka na sa impyerno. Oh. Yan, pinagpaunan ng Panginoong Yesus. Kahit pa paano, meron pa unang salita si Yesus. Yung iba hindi nila pinapasin yan. Tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang mga ginagawa. Darating ang araw, buti kung makapagsisi pa sila.
Eh, paano yung iba kasi sabi nila, ay, at saka na lang ako magsisisi. Eh, paano kung pag bigla ka namatay? Kailan ka pa magsisisi? Wala na. Ang isang patay, hindi na po pwedeng magsisi ng kasalanan. Patay na po yun. Nakakita ba kayo ng patay na mahal nyo sa buhay? Sige nga, kalabitin ninyo kung sasagot pa yan. Kahit kamamatay lang po, yung hindi embalsamador. Yung kamamatay lang, subukin yung yugyugon. Yugyugin nyo. Kahit bulungan nyo sa tenga. Kung sasagot yan, hindi na. Kasi yung buhay nasa kanya, umalis na po sa kanyang physical na pangangatawan. Kaya, lifeless ang tawag doon. Paano siya magsisisi? Yung iba naman, pag daw namatay ka, pupunta ka muna sa purgatorio. Anong gagawin mo sa purgatorio? Ayun, doon ka raw magsisisi ng iyong kasalanan. Eh, saan mo naman mababasa yung purgatorio? Magsisisi ka ng kasalanan. Ang nakalagay po dito sa Biblia, sabi ni Jesus, after na si Bautismo ni Juan Bautista, nangaral siya. Yung pinangaralan niya, mga taong buhay o patay. Taong buhay po, nakakapaginig sila, nakikita niya, nakikita din siya. Oh. Tapos sasabihin niyo, pag nasa purgatorio, gaano kayo kasigurado? Kung dito nga sa lupa, hindi siya nagsisi, sa purgatorio pa, sa impyerno pa. Dito nga po ang pagsisisi, kaya sabi ni Jesus, magmula noon nangaral si Jesus na pagsisiyan ninyo at taligdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Para pagharihan ka ng Diyos, kailangan nagsisi ka. Eh, paano kung patay na? Wala na. Ano ba pinagkaiba ng patay doon sa patay sa piste ng mga hayop? Nabubulok ang hayop. Ganon din ang tao, nabubulok. Kaya hindi po nabubulok agad ang tao kasi nga meron siyang imbalsamo. Pero subukin mo, huwag mo lagyan ng balsamo. Yung balsamo ang tao. Eh, isang araw lang, wala na. Hindi mo nakilala. Alam niyo, meron po akong pinuntahan na patay na ganyan sa St. Peter. Yung tatay ni Brother Paeng. Pagdating ko sa St. Peter, yung kabaho po nakasara. Sabi ko, Brother Paeng, ba't di mo buksan ang kabaho? Hindi pwede. Ah, parang hindi pwede kako. Yung pala, hindi na imbalsa mo yung tatay niya. O, nakabalot ng plastic, binalot nila sa plastic para wag siya sisigaw. Kasi sabi niya, isang araw lang, sabi niya, pag walang balsa mo, hindi mo na makikilala. Malulukot na pala yung mga balat natin. Nagsisimula ng matunaw. Isang araw pa lang. Malapit nang ma-decompose. Kaya pala yung mga natatabunan sa bundok, pag isang linggo, doon nila nahukay, buto na lang ang nakukuha. Ang bilis matunaw ng laman. Oh, eh, bakit saan galing yung laman ng tao? Sa lupa. Eh, tinakpas siya lupa. Kaya madaling na-absorb yung katawan niya ng lupa. Kaya nga nilalagyan nilang balsamo. Eh, pag hindi na balsamo, yun ang sabi ni Paeng sa akin. Di pwede, walang yung balsamo si tatay, kanya, oh. Isipin nyo. Hindi mo, isang araw pala, hindi mo na makikilala. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, babangon sila. Saan? Kung saan po sila nakalibing. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag namatay, hindi nakita sa dagat. Sa dagat babangon yan. Natabunan ng lupa. Halimbawa, gera. Tinamaan ka ng bomba, sumabog ka. Di ba? Wala na marirecover sa'yo. Doon ka babangon, kaibigan. Ang pinag-uusapan dito, pag narinig ng mga patay ang tinig ni Jesus,
Pero kung ngayon, halimbawa, may patay kang mahal sa buhay, kahit namamatay lang, kausapin mo. Kahit bulungan mo sa tingin, hindi na makakasagot. Pero, pag si Jesus na po ang magsasalita, maririnig nila yan. Ay, nakasulat to. Maririnig ang tinig niya. O kanino tinig ang maririnig ng tao? Sa Panginoong Yeso Kristo. Rise up! Sabay-sabay na po yan. Baba para zombie. Lilitaw yung kamay. Lilitaw yung ulo. Ganyan po. Para dalhin na po sila sa kanilang final destination. Yung gumawa, yung sumunod sa gusto ng Diyos, doon kayo sa langit. Yung mga ayaw sumunod sa Diyos, doon kayo sa impyerno. At kasama nyo ang tatay nyo si Satanas. Pero sa langit, ang kasama po natin ang tatay nating si Diyos. Amen. Kaya napakaganda po ang plano ng Diyos. Habang nabubuhay po tayo, ito po yung pagkakataon natin magsisi. Kausapin mo ang Diyos sa iyong panalangin. Halimbawa, gabi, manalangin ka taimtim. Aminin mo po yung kasalanan mo sa Diyos. Sa gayon, mapapatawad ka ng Diyos. Ang nakalagay itong binasa ko unang was, 1:9. Kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, tapat siya at banal ay matuwid na kanyang lilinisin ka sa lahat ng iyong kasalanan. Kung pag ang Diyos pala pag naglinis lahat ng kasalanan, wala pala siyang ititira. O ano pang hinahintay ninyo mga kaibigan? O baka naman magpahandoy-handoy pa kayo. Aba, sige kayo, baka abuti kayo ni Andoy. Alam nyo ba yung Andoy? Yung bagyong malakas. Nung araw, nanananta sa Bisaya, sa Leyte. O, di po ba? Ang lakas. Dami mo na permission. Kaya hanggat nabubuhay po tayo, tanggapin na po natin si Jesus sa ating buhay. Upang siya po ang mag-ari sa ating buhay. So, tandaan nyo Tandaan nyo po, hanggat hindi bumabalik si Jesus, may pagkakataon pa po tayo. Paano kung bumalik siya? Nadinatnan ka, hindi ka pa rin nakapagsisi. Wala na. Kahit magsisi ka pa, pag nandiyan na si Jesus, wala na po yun. Kasi matagal nang sinasabi ni Jesus, magsisi kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Yung iba, paandoy-andoy. Inandoy. Ang Biblia po ay dapat natin panaligan. Yan ang sabi ng Panginoong Yesus. Hindi po ako may sabi niyan. Binasa ko lang po ang nakalagay sa Biblia. Ulitin natin. Chapter 5 ng 1 verse 28 and 29. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig yan. Yung tinig ni Jesus, pag narinig niya na, babangon po sila. Saan man po sila nalibig, babangon ng mga yan. Baka naman sabihin, bakit? Tumisan po, gabi rito, araw sa doon sa kabila. Huwag kayong mag-alala. Problema na ng Diyos yan. Pag sinabing babangon, kay araw man, kay gabi sa inyong lugar, kaibigan, babangon yan. Para dalhin sa kanyang pinaling dapat kalagyan. Impyerno o langit. At ang patakaran, yung sumunod dito sa 1 chapter 3 verse 36. Ang sumasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip manatili sa Kanya ang puhot ng Diyos.
kailangan pag tinanggap mo si Jesus, sundin mo si Jesus. Pero kapag nagmayabang ka lang, kunwari, na tinanggap mo na si Jesus, alam ng Diyos naman yun eh. Kasi po, walang nalilihin sa Panginoon Diyos. Amen. Ganyan po ang buhay dito, kaibigan. Ganyan po. Tandaan niyo po, kung may Bible kayo, sundin niyo po. Sapagkat nakasulat naman talaga sa Bible, yung binabasa ko. Ang Biblia gamit ko po, amen, ang Biblia ng mga apostol. Salamat, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo. Pagpalain mo po ngayon ang mga karamdaman, iba't ibang karamdaman, Panginoon Diyos. Pagalingin mo po sila, habutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Kayo pong mga nanonood ng video, wala pong pagbibiro ito. Di tayo nakikipagbiro. Tanggapin nyo na po si Jesus. Isuko nyo na po ang buhay nyo kay Jesus, ang tagapagligtas ayon sa Biblia. Sige po, God bless us all po. Ito po si Brother Manny Bautista, yung kaibigan kay Jesus. Siya naman si Sister Carmen. Si Nanay, anong pangalan na Nanay? Dolores po. Yan, Nanay Dolores. Talagang pangmatandang pangalan na. Si Haling Dolores. Sige po, God bless us all po sa inyo. Nawa mayroon kayong matutunan, kaibigan. Bye-bye.